Ang masakar sa Ampatuan, na kilala rin bilang masakar sa Maguindanao, ay naganap noong ika-23 ng Nobyembre 2009 sa Pilipinas. Ito ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamatinding pag-atake sa mga mamamahayag at ang pinakamasahol na insidente ng karahasang kaugnay ng eleksyon sa kasaysayan ng bansa. Ang kwento sa likod nito ay malalim na nakaugat sa tunggalian sa politika, alitan ng mga angkan, at matinding katiwalian. Nangyari ang masakar ng tambangan ng mga armadong tauhan na nauugnay sa pamilya Ampatuan ang konvoy ni Mangudadatu na kasama ang mga mamamahayag at miyembro ng pamilya habang papunta sila upang magsumite ng kanyang kandidatura. Inakala ni Mangudadatu na ligtas ang kanyang asawa at mga kapatid na babae sa paniniwalang hindi sasaktan ang mga kababaihan. Sa kasamaang palad, hindi sila pinaligtas. Ang mga angkan ng Ampatuan at Mangudadatu ay makapangyarihang pamilyang pampolitika sa Maguindanao. Si Andal Ampatuan Sr., isang matagal ng gobernador at itinuturing na political kingpin, ay may napakalaking impluwensya sa rehiyon. Nang si Esmael Toto Mangudadatu, mula sa karibal na pamilyang pampolitika, ay nagdesisyong labanan si Andal Ampatuan Jr. Para sa pagkapangulo ng lalawigan, itinuturing itong direktang banta sa kontrol ng mga Ampatuan sa rehiyon. Ang konvoy ay binubuo ng humigit kumulang 32 mamamahayag at manggagawa sa media na sumama upang mag-ulat sa pagsusumite ng kandidatura. Ito ang naglagay sa masakar bilang isa sa mga pinakamatinding trahedya para sa mga mamamahayag sa buong mundo. Pinaniniwala ang natakot ang mga Ampatuan na maibalita ang kanilang mga krimen at mabulabog ang kanilang hawak sa kapangyarihang pampolitika. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa mga panganib na hinaharap ng mga Pilipinong mamamahayag, lalo na ang mga nag-uulat tungkol sa politika, katiwalian, at mga aksyon ng makapangyarihang pamilya. Ibinunyag din ito ang kawalang pananagutan ng mga elitong pampolitika at ang kahinaan ng kalayaan sa pamamahayag. Sa mga sumunod na taon pagkatapos ng masaker, naging mabagal ang proseso ng hustisya na puno ng mga pagkaantala, banta sa mga saksi, at maging ang pagpatay sa ilang individual na konektado sa kaso. Ang ilan sa mga saksi ay binawi ang kanilang mga pahayag dahil sa takot, habang ang iba naman ay tuluyang nawala. Ipinakita nito ang malalalim na problema sa proteksyon sa mga saksi, kalayaan ng hudikatura, at impluwensya ng makapangyarihang pamilya sa mga proseso ng legalidad. Mahigit isang dekada ang lumipas bago nagkaroon ng hustisya. Noong 2019, isang mahalagang desisyon ang naghatol ng pagkakulong sa ilang miyembro ng pamilyang Ampatuan, kabilang si Andal Ampatuan Jr., sa maraming kaso ng pagpatay. Ngunit marami ang bumatikos sa tagal at kalikasan ng proseso ng hudikatura na itinuturing bilang simbolo ng mas malawak na mga suliranin sa sistemang legal at pampolitika ng Pilipinas. Ang mga Ampatuan ay may sariling pribadong hukbo, kabilang ang mga pulis at militar na tapat sa kanila, na umano'y ginagamit upang takutin ang mga kalaban at mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Inilalarawan nito ang mas malawak na problema ng lokal na warlordism sa Pilipinas, kung saan ang mga pamilyang pampolitika ay nagtataglay ng mga pribadong milisya na lumilikha ng mga semi-feudal na sistema sa ilang rehiyon. Ang mga armadong grupong ito ay madalas na may suporta o toleransya mula sa lokal na pamahalaan at nakatatanggap ng mga armas at rekurso na nakalaan sana para sa mga kontra-insurhensya, ngunit ginagamit para sa kanilang pampolitikang interes. Ipinakita ng massacre ang pangangailangan na buwagin ang mga pribadong hukbo at magpatupad ng mahigpit na regulasyon sa mga armas at militarisadong grupo na konektado sa mga angkang pampolitika. Ang massacre ay nag-iwan ng malalim na sugat sa lokal na komunidad, lalo pang hinati ang lalawigan at nagpalalim ng kawalang tiwala sa mga grupong pampolitika. Para sa ilan sa mga apektadong pamilya, ang massacre ay naging simbolo ng paglaban sa pampulitikang pang-aapi na nagbigay buhay sa advokasya para sa hustisya at reforma sa karapatang pantao. Sa mas malawak na saklaw, inilarawan ng massacre ang pakikibaka sa pagitan ng demokratikong aspirasyon at malalim na nakaugat na feudalismo at dinastiyang pampulitika. Ang kakulangan ng mga pagkakataong pang-ekonomiya at malalang kahirapan sa mga rehiyon tulad ng Maguindanao ay nagpatuloy sa pagsandal sa makapangyarihang pamilya na nagpapahirap putulin ang siklo ng karahasan at katiwalian. Kinondena ng buong mundo ang massacre, kung saan ang mga organisasyong pangkarapatang pantao, mga grupong tagapagtaguyod ng media, at mga banyagang pamahalaan ay nanawagan sa pamahalaang Pilipino na tiyakin ang hustisya. Ang pandaigdigang pansin ay nagbigay ng presyon sa bansa upang magreforma sa ilang aspeto ng proseso ng hudikatura at muling suriin ang mga hakbang sa proteksyon para sa mga mamamahayag at pampulitikang personalidad.
Sa kabila ng atensyong pandaigdig, marami ang naniniwalang napakabagal ng tugon ng pamahalaan, at patuloy ang pagsusumikap ng mga lokal na tagapagtaguyod para sa komprehensibong reforma upang maiwasan ang pag-uulit ng ganitong kalunos-lunos na insidente.